Welcome back mga kabarangay sa ating PhD channel, ang Philippine Diversity Channel. Ako po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Direk Rene. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa gabing ito ay siguro nakikita niyo dyan, Ladies of the Knights of Rizal. No? At hindi ito yung mga chicks ni Rizal. Ito po yung mga kababaihan na miyembro po ng Order of the Knights of Rizal. At tayo po ay tatawid tayo mula Aotearoa, New Zealand. Tatawid po tayo ng konting-konti lang dyan po sa Australia. Dahil ang ating mga kapanayam, ating mga katsikahan is a member of the Ladies of the Knights of Rizal. At hindi na siya estranghero sa atin dahil nakausap na natin siya nung nakalipas na taon na meron po siyang bagong she's also a songwriter kasi, so feature natin. Pero ngayon ay i-welcome po natin sa ating programa si Lady. Yan, si Lady Maggie Kudanin Ebbinghaus. Okay, hi Maggie, magandang gabi. Hi, good evening, Director Rene. How are you? I'm good. I'm actually feeling good. Okay, it's because earlier you said you had like a hectic, was it I had like a very you were just hectic day. hectic day? Okay. At thank you Relax. so much for accepting our invitation to have a chikahan with you. Now, Maggie, whereabouts are you based again in Australia? Oh, I'm now residing here in Adelaide, South Australia. Oh wow, is it that like the Garden State of It is Australia, the something like festival state. Festival State? Yeah, No. yeah. Oh, Because and I think we always have festivals happening. okay. And earlier, offline, a couple of days ago, you were saying you're planning to go caravanning. Is it the term? You go on a caravan, like a tour? Yung ba yun? Yeah, caravanning. We Just have a caravan, uh-huh. which is being pulled by a big car, and then you go places. Okay. So hope you're gonna have a great time. I'm sure you'll have a great time uh, going around. Is it only around South Australia, or you're going No, further than anywhere that? we want. This time we're planning to go up to Queensland. Oh wow! So Queensland, yeah. oh, So, Queensland that, is the northern part of Australia, and it's oo. tropics. So It's a medyo tropical place. mahaba-habang trip din pala yon, ano. Now, 1,000 kilometers. 1,000 kilometers, 4,000. Four. 4,000 kilometers. Yeah, Oo nga pala, oo. it's that long. Malaki ang Ah, Australia, di ba? Oo nga eh, palagi kong nakakalimutan na Australia is not just an island, it is a continent, no? Talagang Yes, it is. malaki ang Australia. Now, Yeah. Maggie, I know you have a new song that is already on Spotify, di ba? Mhm, So, mhm. tell us a little bit about this new song of yours. It's about the ladies of the Knights of Rizal. Mm-hmm. Yes. Our leader of the ladies of the Knights of Rizal asked me whether I can write a song for the Mm-hmm. group, and because I was so inspired to let the world know about the ladies of the Knights of Rizal, I wrote it. Mm-hmm. And then its message is the ladies are the light of the world. Ah, Yeah, uh-huh. that's the message of that song. That we are the partners of the knights Mm-hmm. to propagate the works of our national hero, Dr. Jose Rizal. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, yeah. And Maggie, so it has become like an like not the official but the unofficial anthem of the ladies of the Knights of Rizal. Kasi the other chapters are are they they're aware of it, right? Yes, they are, but
I really don't know the status of that song, whether it's Mhm, for all of the ladies of the Knights of mhm, Rizal in the world, or whether it mhm, is for just the ones who requested me to sing that for them. I mean, to write it for them, which is mhm. the ones based in Canada. Okay. So not Australia Yes. pala, sa Canada. Oh, okay. Oo, Mhm, sa buong mundo ito eh. Yung nagkataon yung ano ko doon, yung pinsan ko, mhm, si Sir Felix Sadia de Luna, yung mother namin magkapatid. mm, And he's the Deputy Region Commander ng Eastern Canada Region. And mm, then his wife is Lady Marilyn, mhm. and the president of the Ladies of the Knights of Rizal in Eastern Canada Region. So they are the Ah, ones learning this song. And then oh. and then I was told that I should sing it in our next assembly in the Mhm. Manila Hotel, I don't know, maybe next year. But I said no, I don't wanna perform by myself. I wrote that Okay. song so Mhm, that everybody can sing it. mhm. It's not for me, it's for them. So I think they are very inspired to learn that song. Oh, so they're going to sing it in Manila. What's happening in Manila next year for the Knights of Rizal? I think it's because I'm new to this group. Mhm, So because last year there was this national assembly and they mhm. held it in the Manila Hotel, and I was in Manila then. That's why they asked me to join and be Oh, inaugurated as a member. okay. Mhm, mhm. Yeah. So, because here in Aotearoa, New Zealand, we have chapters in Auckland and a chapter in Wellington. I think so far, yung dalawa pa lang, ano? But Mhm. all over the world, there's been this not really proliferation, but the growing chapters of the Knights of Rizal, Yeah. officially called the Order of the Knights of Rizal, no, Yeah. OKOR. And I think the Yeah. one who brought it here to Aotearoa was the former Philippine ambassador, si Gary Domingo, because Mhm. he's like one of the prime movers of the Knights of Rizal, no. Uh-huh. So uh, Jan sa Australia, you're just new with the group, but not the Australian group, but the Canadian group. Is that what you're saying, Mary? Yeah. I Mhm. think there is a when I was in Manila last January, there's a group coming from Australia there. Mhm. I didn't talk to them because I don't know people. Hindi ka I'm pa so hindi shy. ay, I was so shy to talk to anybody. I was just looking at them and uh-huh, observing what this group is really for, you uh-huh, know. And then I realized that they really want to propagate the good deeds of uh-huh. our national hero. Mhm, And I said, why not? Because I'm a very, alam mo naman ako, masyadong maka-Pilipino. Pwede mo mhm. akong personalin, pero pag binanggit mo na yung Pilipino na kung anong Uh-huh. sinasabi mo, talagang Ipaglalaban mo. paglalaban talaga. Ganun ako. Na So, nung narinig ko yun na, uy, ipapropagate yung mga good deeds niyo si uh-huh, Rizal. Sabi ko, tama-tama yan. Dahil marami akong naririnig sa mga ordinaryong tao, pag may ginawang mabuti, mm. sasabihin, huwag kang magpakamartir, pinapatayan sa luneta. Sabi ko, parang ang sama ng Ah, connotation, di ba? okey, Na yes, oo, oo. magpapakabuti ka at sabihin sa'yo na huwag ka mong gawin yan, papatayin ka lang sa luneta. So, hindi nila alam talaga yung kung bakit pinatay si Dr. Jose Rizal. So, Correct, ang correct. alam na nila, pinatay. Mhm, So, gusto ko talagang tumulong para ipaliwanag sa mga tao in my own little way or whatever way I can. mhm, Na mhm, pinatay yun, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa mga taong ayaw palayain ang Pilipinas. Di ba mhm, yun yun? mhm, mm. So, Tsaka yung sinasabi nga na, prinsipyo. paano daw tayo mag-move on sa ating bansa kung hindi natin alam yung history ng ating bansa? Paano Mhm, tayo makaka-move on?
'Di ba may kasabihan si Rizal diyan na ang hindi marunong lumingon sa Lumingon. pinanggalingan ay, Hindi eh, makakarating. hindi makakarating sa paroroonan. At Yun. yun na rin, Maggie, yung minsan, Yun. oo, ginagawa na rin kalokohan ng mga ibang mga kababayan natin na sinasabi, 'pag hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan ay madadapa ka. Parang gano'n ba? Yung parang we we Oo. we Which we is make may truth naman dun, may truth din yung dadapa ka. O kaya yung ginawan ko nga ng bago yan, eh, yung huwag kang lingon ng lingon din, huwag sobrang lingon dahil talagang hindi ka rin talaga makakarating 'pag sobrang yeah. lingon mo. Oh, true, oo. May katotohanan din nga ano. Oo. Pero, when we were, when you and I nasa Pilipinas pa tayo, 'no, na isa sa mga subjects natin sa kolehiyo ay ang, pag-aaral ng, kay Rizal's Rizal, 'no, life. Oo. Rizal's life, 'no, 3 Hindi ka units yata maka-graduate yun. sa college 'pag hindi mo alam yun. Hindi ka makakaano at, pinag-aaralan natin yung kanyang mga libro, yung Noli Me Tangere, El Filibusterismo at ang kanyang, buhay, ano. Pero you were saying, parang dapat hindi lang natin pinag-aaralan, we should go deeper and see yung, Oo. mga sacrifices niya at marami pang ibang dapat, 'no? And, you're correct, 'no, using popular media, no, pop music to propagate the ideals of, Jose Rizal at ang maibago, 'no? Ano ba yung ano 'to, Maggie, yung melody, is this like, love song or, paano yung melody, mabilis ba siya o mabagal yung ano I melody? think nasa mabagal siya pero hindi naman yung sobrang bagal kasi nilagyan ko ng Okay. buhay yung music niya. Mhm. Sana So you composed the music and the lyrics nito, oo, Maggie? akin yung melody, akin yung lyrics, tapos yung gumagawa talaga ng backup music ko, taga Leyte. Okay. Isang group sila, ang pangalan niya, pwede kong banggitin yung pangalan, di Yes, ba? yes, sure. Eldrin Duterte Go. Pamangkin yata ni ex-president, ni Tatay So Digong. taga Leyte, sa Taga Leyte. Leyte. So bale siya yung musical arranger, in-arrange niya yung kanta. Ginagawa niya ako ng buong music kasi ang akin melody lang and lyrics, eh. So ire-record ko yun dito sa computer na 'to mismo, ta's Oo. email ko sa kanya, ta's gagawin niya ng ang galing talaga ng mga Pinoy. Oo. Ta's Oo, email talagang niya rin ano. sa'kin, tsaka ko i-record ng magkakasabay na sa studio Okay. na. So ginawa niya yung parang -1, 'no, Yun. yung tapos you recorded it, dito na, diyan na sa Oo, Australia. kahit saan pwede ko nang i-record, kahit minsan nasa Pinas ako, doon ako nagre-record. Kasi sa Pilipinas ang gagaling din ng mga ano do'n. Yes. Oo. Talagang Ang 'pag galing. music at ano. Paano mo nakilala itong si Aldrin? Si Tawag dito, Eldrin, Eldrin. kasi nakasulat ako ng unang song nung 2019, yung una kong song na Exit Now, na di ko maintindihan anong gagawin ko dito? Sabi ko gano'n, wala akong proper -1. Ang alam ko lang naman gawin, melody tsaka lyrics. Okay, Yung maliit ko ditong keyboard, hindi yun pang professional. Yung pangkuha ko lang yun ng tono at beat, hindi naman ako nag-aaral ng formal na songwriting talaga, hindi. Nagkataon lang yun na siguro punong-puno na ako ng sama ng loob. So nakasulat ako ng song na Exit Now. I wanted all my heartaches to exit and exit now. Walang tugtog. Ngayon, meron akong pinsan na laging lumalaban ng singing contest. Naka-base siya sa Hong Kong. Okay. So, lagi siya nung lumalaban ng singing contest. Tapos narinig ko yung areglo niya. Sabi ko, ang ganda ng areglo ng kinanta mo na ni Shirley Bassey. Hindi naman yung original. Ay, ate, may gumagawa ng areglo ko. Sino yun? Ayun, Eldrin daw, Duterte. Sabi ko, introduce mo kami sa Facebook. Yun lang. Tapos sabi ko sa kanya,
Eldrin, magtitiwala ako sa'yo kasi Duterte ka eh. Pero based siya sa Leyte, hindi sa Davao. Sa Sa Leyte siya. Sabi ko, alam ko, di ba ako, yan, papahiya. Sabi ko, gano'n. Opo, ma'am. Sabi niya, gano'n. So, ang bait. Ang bait nila. Pati, ang galing. So, aside from the Filipino talent and artistry, ay syempre, yung teknolohiya also, the technology allows us to, you know, base ka sa Australia, si Eldrin nasa Pilipinas, yung parang gano'n, ano? So, nagagawa na yung ganung klaseng paraan. Oo. Tapos may isa pa ako dun nag-arrange din ng iba kong song. Si si Pipo Cifra. Ano naman yun? Yung sa ABS-CBN, multi-awarded. Oh, okay. Music arranger. Napakabait din ang tao. Napaka-talented. Actually, ipapakilala kita sa isang musical arranger and producer. No, dati based siya sa Brisbane, tapos lumipat na siya sa Tasmania, no? Si isang Pilipino, kababayan natin. At ano din siya, yung matulungin, no? I-link kita. Salamat. Ang pangalan niya si... Nahihiya pa ako mag-promote ng songs ko kasi parang, mahiya. Hindi mo naman singer na handang kumanta sa harap ng mga tao. Sabi ko, ang tanda ko na para dyan. Ganun. Pero masaya ako kung sumusulat ako. Masaya talaga, happy talaga. Tsaka kasi nai-voice out ko yung kung ano man gusto kong sabihin. Ano talaga sa song? Kagaya ng sinabi mo, yung no exit, may pinaghuhugutan ka, no? Parang Oo, yung exit now, matindi yun. Sana marinig mo rin. Pagka tinipe mo yung name na yan, Maggie Kudanin Ebbinghaus sa Spotify. Lalabas lahat yung mga songs ko. Mga ilan na yung songs mo sa Spotify, Maggie? Siguro 8 na. Wow, okay. Yung isa doon, yung physical distancing, ginawa ko nung... yun yung sinabi mo. COVID. Nung COVID. Sa lukuyang COVID. Sabi ko, baka yung may isulat ko para sa COVID. So, physical distancing, na ang message nun, sa dalawang taong nagmamahalan, pagtingin sa isa't isa, pwede kayong maging sweet sa virtually lang o kaya sa phone. Pero wag sa physical. Wag kayong kasi because of the... kayo physically, gano'n. Because of the COVID. Oo nga. Nung panahon ng COVID. Pero cute siya. Pag narinig ko, tuwa din ako minsan, nakikinig ako. So, love song siya. Parang love song siya. Wow. Actually, yun nga, may mga kababayan tayo dyan sa Australia, no? Yun nga, papakilala kita, ang pangalan niya Butch Montserrat, no? Siya yung composer ng Umagang Kay Ganda, di ba? Yung mga galing. Oo. Tapos, meron din tayo dyan sa Wagga Wagga yata, no? Si Annabel Borja. She used to be the managing director of Star Records, no? So nag-migrate na siya. So meron siyang music school yung virtual pakilala kita kasi maganda yun na. And then finally diyan sa I think Canberra na yata si Joe, no? Sa radio ang pangalan niya si Joe the Mango, no? Siya yung nagbibigay ng yung DJ siya pero meron siya mga love notes, no? But now he's a pastor. Pero ano pa rin siya sa music. So, yeah, para magkaano kayo dyan sa Australia. Nakakatawa kasi mag-isa lang lagi ako dito sa bahay. Mag-isa lang ako lagi. Yung husband ko, busy dun sa kanyang... Doon lang naman ang office niya sa gilid nitong office ko. Pero, siyempre pag busy yun, dapat magpaka-busy rin ako. Pagkatapos nung kung ano ginagawa ko. Kasi din ako sana, nagtapos ako ng migration law dito sa Australian National University. Oo. Actually, ang tinapos ko is Australian and New Zealand migration law. So you can practice also dito sa New Zealand? Pag nagpunta ako dyan at kumuha ng license. Oo. Pero yung license yung dito sa Australia, hindi ko rin kinuha ngayon dahil nga yung husband ko is mag-85 years old na. So, kailangan siya ng maraming attention. Hindi naman siya sickly, pero
Mahilig magbiyahe, saan-saan. Kaya nga mo Kita mo yung mga Carabao. post ko, maraming may Kaya bigla siyang magsasabing, bigla siyang magsasabing, punta tayo ng Rio de Janeiro, hindi ko pa napanood yung, nila, yung festival. Rio de Yung Janeiro, oo. mga ganon. Sabi ko, paano yan kung may kliyente pala ako, di na-demanda na ako ng kliyente ko dahil layas ako ng layas. Oo nga, no? Oo. At, you just mentioned Rio de Janeiro at tayo ay, tayo ay nalulungkot dahil isang batikang jazz singer, si Astrud Gilberto ay bilang buhay na, no? The girl from Ipanema, di ba? Oo. So, talaga siya, yung music niya sa jazz and ang kinakanta ko yan nung bata pa rin ako. So, yung sa'yo, Maggie, talaga is you just want to compose. You don't want to perform. Parang ganun. Kung may perform, siguro limited lang talaga, no? Yung ba yung siguro. Pag meron siguro mga charity work, charity activities na para, yung pwede ako doon. Yung may tutulungan tayo, sabi mo, mag-perform ka dahil yung pera mapupunta sa ganon, sa mga kalamidad. Kayanin ko yun pagka ganon. Pero pag yung ako lang, ayoko. So, itong Ladies of the Knights of Rizal ay ano na una, yung melody o yung lyrics in this new song? Alam mo, pag nagsusulat ako, sabay. Oh, wow. Ibang klase, sabay. Sumasabay eh. Pag may inisip akong song, may melody agad sumasabay. Kung saan mo siya nagagaling, hindi ko alam. Kaya sabi ko, galing sa Diyos lahat yan. Kaya, and then, itong melody, you put it in your small keyboard, yung parang basic lang para... kukuha ko doon ng beat sa small keyboard ko. Ako doon ng beat. Tapos, yung key. Sasabayan mo siya. Oo, sasabayan mo siya. Tapos i-record ko na siya dito sa aking, ginagamit ko itong microphone ko na to. And then, yan na yung isi-send mo kay Eldrin, halimbawa. Isi-send ko kay Eldrin. Arranger. Kasi ang galing na talaga. Tatanong lang siya, ma'am, ano po gusto niyong intro nito? O pag may idea ako, sabi ko, ganito, ganyan, may adlib sa gitna, whatever. Parang yung iniisip ko, kumukunik agad sa isip niya rin. Tapos ipupulido niya yon, kompleto na, may music na and everything. And then i-re-record. So saan mo nire-record yung voice? Where do you do it? Sa recording studio? May studio kang pinupuntahan? Or sa bahay lang? Oo. Diyan sa Adelaide? So far, ang recording studio ko ay sa Pilipinas. Kakataon lagi umuwi ako pag may song ako. So doon ka okay. So itong Ladies of the Knights of Rizal, sa Pilipinas mo siya sa studio sa Pilipinas? Dito lang yan sa computer ko. Talaga? Wow! Kasi, parang nagmamadali sila na send ko na daw. Excited sila masyado. Sabi ko, total hindi ko naman i-perform yan. So, pag-aralan nyo na lang para gusto ko lahat ng ladies ang kumanta niyan. Okay. Total, nandiyan na rin naman ang pangalan ko. Tapos sila lang mag-perform. Na-intriga na talaga ako. So, pagkatapos nito ay punta akong Spotify at nang i-search ko yung ladies. Kasi yung pangalan ko yung mo. Dati pa siya mga song. Oo nga. Kasi wala pa akong mga followers. Yan, katulad sa iyo. Hindi ka kasi nagpo-promote, kaya ganun, di ba? Hindi ko alam pa i-promote. Ayaw mo i-promote eh. Sige, ipo-promote kita. Hindi ko alam pa i-promote. Ipo-promote kita para So kasi, syempre, di ba, you write because yung nasa damdamin mo and then you have an advocacy, ganun. Pero syempre, kailangan din we have other people should also get to know about your music. So siguro yung sa Canada na group ay they will be like
promoting it. Anong chapter sa Canada ba sila, yung Knights of Rizal? Eastern Canada. Eastern. So, yung mga, yun, sa parang Ontario, Toronto. Quebec. Quebec. Diba? Oh, wow. French speaking. Montreal. Nandun sila. So, nagpa-practice na sila, you assume. Oo, nagpa-practice na sila. Oo. Dapat, sabihin mo sa kanila, i-video nyo para practice kasi gusto kong pakinggan kasi I'm the composer para malaman ko kung ano. Darating tayo dyan. At saka, gusto ko talagang malaman ng mga tao yung, katulad yun, minsan nakakapaglagay ako sa Facebook ng yung maliit na messages, like, kung babae ka, huwag mo lang isipin na ang gagawin mo lang kasi sa Pilipinas, sa atin, yung babae, parang ang trabaho mo lang ay pambahay. Yung pag may nasirang bumbilya, hindi ka na mag-aayos ng bumbilya kasi babae ka. Ayoko ng gano'n. Gusto ko yung katulad ni Dr. Celsa, lahat ng kurso kinuha niya. Yung para kahit nasaan ka, o kung ano mang pagkakataon na makasalamuha mo, you come across something, may magagawa ka, di ba? So gusto kong gano'n ang i-message para sa mga Pilipino natin, lalo sa mga kababaihan na naranasan ko yan sa Boracay, kasi may bahay ako sa Boracay. Nagpipintura ako. May dumaan na, kasi ako marunong magpintura, magpalit ng mga bumbilya. Sabi nila, lalaki yan. Sabi ko, may kasarian ba yung kamay? Wala naman diba? Kung ano kaya mong gawin, sabi ko katulad ni Dr. Cerizal, doktor na, magsasaka pa, kapintero na. Sabi ko, tayo mga babae, ganun din. So yung kwento ko, yung may dumaan dalawang mama, sabi ko, pintura ako. Sabi nung isa, pinapalinig talaga sa akin sabi, may pintor. Parang babae? Sabi naman ng isa, hindi, lalaki yan, nagpipintura sabi gano'n. Tapos sumagot naman yung isa, baka bakla. Sabi ko, grabe yung mentalidad ng mga tao. Na, yun, sabi ko, Baka Magi nagpaparinig kasi gusto nilang trabaho para sila nagagawa. Sabi ko, hindi talaga ng mentalidad natin. Tapos yung mga lalaki naman sa loob ng bahay, hindi naman lahat karamihan. Palibasa, lalaki sila, yung mga damit nilang hinubad. Kasi ate maglalaban yan, siya ang babae. Diba? Oo. Parang damit mo yun, ikaw maglaba, babae ka man ng lalaki. Huwag mo sabihin kung babae lang yung maglaba. So, yung mga sentiments na sinasabi mo is, yun yung exactly na yung sa advocacy ng Knights of Rizal, no? Yung equality, yung fairness, inclusiveness, di ba? Equality, fairness, wala tayong yung mga pang-aalipin, wala yan, di ba? Yes. Di ba kung yung pang-aalipin yun, yung... Hindi, tsaka, kaya nga namatay si Rizal dahil sa yung mga gano'n, no? Yung ginagawang alipin, yun ang nilalaban niya. So, ayun yung gawing alipin ng mga Pilipino. That's correct. So, nagalit sa kanya ang mga mapang-alipin. Kaya siya pinatay, hindi dahil siya kaya yung sinasabi na, pinapatay sa luneta yung mga ganyan. Naku, talagang siguro there's a lot of yung things to do to change the psyche and the mentality of our kababayans, but through music, through arts, through film, and so many other artistic endeavors ay hopefully ay maibabago natin, lalong-lalo na yung mga kabataan, yung mga youth. At I'm reminded of another friend. He's also in the music industry sa Pilipinas naman siya. No, he has come up with like a song festival, pero focusing on positive advocacy. No, so ipapakilala din, ililink din kita doon kasi he's looking for composers din
si Tato Mala, yes, he's looking for composers, no? At yeah. Maggie, nais kong magpasalamat sa iyo, ano? Thank you so much for sharing your journey in writing the song Ladies of the Knights of Rizal, and also your other advocacy. Ano ang iyong mensahe sa ating mga listeners and viewers? The chance is with you now to share your message. Gusto ko lang pong iparating sa bawat Pilipino na baguhin na natin yung mga lumang ugali natin na tungkol sa trabaho na may pambabae at panlalaki. Yung kung ano yung kaya mo, huwag mong lagyan ng kasalian, huwag mong lagyan ng gender yung kamay at yung skills at yung utak mo. Gawin mo lahat kung anong kaya mong gawin para naman bumilis-bilis ang pagunlad ng ating bansa, ng ating buhay, and then eventually ng ating bansa. Yeah. Thank you very much, Maggie, and all the best and more power and sa iyong songwriting advocacy and the other things that you're doing, and looking forward to listening to your more music and songs from you. Maraming salamat. Thanks for having me, Derek. Thank you very much. God bless. God bless you. And I'd like to thank also our listeners and viewers, no? At pinayagan nyo kami ni Maggie na pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga sandaling ito dito sa ating PhD channel, ang Philippine Diversity Channel. Sa ngalan po ni Maggie Kudanin Ebbinghaus, ako po inyong Direk Rene, ang inyong Kuya Rene. Magandang gabi. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Thank you, take care, and God bless.